yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. When was the last time and ano po yung pinag-usapan ni PRRD? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances nung 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So sasabay ko lang yung dalawa, yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa UVP na pagbabago campaign. You mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin niyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2? Yes. Can you base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo? Are you confident that that's enough to push for the issues ni dating Pangulong Duterte and your issues in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that unity and continuity. Si Kitty, Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya eh. Pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my faith. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga magdoktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad diretso na ito yung
likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yun sa kanya. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. Because these are dark times. These are dark times for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari sa bayan natin. We would expect na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big build, sorry. Merong continuity ng build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, wag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na pwede naman palang merong maganda, malinis at mabilis na transport system para for goods and people. So, hindi natin nakikita yon. Pero ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya sinasabi ko, time is up. Hindi na pwedeng patahimik na lang. Dapat meron na talagang magsabi na hindi nagagawa ng administrasyon ko ano yung karapat-dapat para sa bayan. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually ng isang araw. Merong 3 options paano siya maka-oath para siya nawala na. So, ano yan, diba? Election, and then proclamation, and then oath. Apo. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. Ang dami kong alam tungkol sa laglagan na yan. Yan na yung last minute yung laglagang last minute. Kaya tama ka dun sa sinabi mo dahil sa pagpasok dun sa dalawa, nalaglag tuloy yung sanang mga posible. Nandiyan si Jimmy Bondoc, di ba? Yes. Nandan sila Attorney Rodriguez. Oh. Di ba? Ang daming sanang mas may pag-asa pa. Yes. Kaya lang, Mukhang laglagan. si Bong Revilla, magalit ka. Panay, laglag ka rin. Isa Bong pa yan. Revilla. O, nilaglag. Oo. Lagi. Pero okay na din. At least yun nga, hindi nanalo. Unang-una sa lahat, si Abalos, hindi nanalo. Imagine mo kung nanalo si Abalos. Ay yabang siguro niya, ano? At least nasa Abalos, si Binay, si Pacquiao, Tolentino, Mga di ba? balimbing. Yung mga puro balimbing. At yan. least, nawala sila somehow. And maganda pa rin naman yung nangyari ngayong eleksyon. Kasi karamihan ng mga kalaban sa Kongreso, local government, nangibabaw yung mga alyado ng mga Duterte. So, okay na rin. No? At kahit papaano, may pag-asa pa rin tayo. Tsaka, nagkaroon ng balanse. Mukhang itong nangyari sa atin, na bagamat hindi nanalo yung 10 kandidato natin, at nanalo yung, halo-halo yung nanalo, mukhang naging favorable pa din doon sa part ni VP Sara. Kasi ang unang-unang magiging trabaho
ng mga kandidato natin or ng Senado is yung impeachment ni VP Sara. So kung pagbabasihan natin yung impeachment ni VP Sara at kung ilan yung mga posibleng bumoto against sa kanyang impeachment, lumalabas doon sa mga current na mga kandidato at saka yung mga nanalo ngayon, majority mukhang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara. Kasi kahit yan si Bam Aquino ay nailagay siya doon sa grupo kung saan hindi siya papayag na ma-impeach si VP Sara. Kasi nga, endorsed siya ng iglesia And yan ang posisyon ng Iglesia ni Cristo against sila sa impeachment ni VP Sara. So, kung bibilangin natin, lamang na lamang yung mga posibleng hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara. Nandiyan sila Robin, si Amy, si Camille Villar, yung mga ehersito, alam naman natin, yung dalawang ehersito, biktima ng impeachment yung tatay nila. Yung dalawang Cayetano, siyempre dalawang Villar, yung si Bato, si SBG, lahat yan, siguradong hindi na yan boboto sa impeachment ni VP Sara. Itong mga nanalong bago, si Tito Soto, si Lacson, at saka sila Ligarda, talagang middle yan. Hindi yan, maglalaro yan sa dalawang kampo. Hindi yan sila puposisyon sa pro-government or anti-government. For the longest time, lagi itong tatlong malalaking pangalan na ito, dahil sa mga yan yung mga pinaka parang traditional, mananatili sa gitna yan, may iwan doon sa grupo kung saan papayag na ma-impeach si VP Sara. Nandiyan dyan yan, si Kiko, nandiyan dyan si Risa Ontiveros, Tulfo. si Erwin Tulfo. Yun lang yung nakikita natin na dito sa grupo na to tsaka si Lapid. Yun lang yung nakikita natin na boboto favor sa impeachment. So, yung tactic na ginawa ni VP Sara bagamat hindi nakabuti sa kabuuan ng Duterte, sa kanyang pag-asa, chances, dyan sa kanyang kaso na kakaharapin or impeachment na kakaharapin sa Senate, mukhang maganda ang kinakaharap. So, yun lang para sa akin. Coach Oli. Curious lang ako kung sakali namang hindi, baka mamaya biglang pumirma si Amy, no? But I don't think so. Pero kung pumirma si Amy at pa-impeach si VP Sara, titingnan natin yung mga Amy-natics kung ano kayang magiging reaction nila. And even sila Bam Aquino, kung sakali bang bumoto sila for impeachment, ano magiging reaction ng INC? Yun. Di ba? Kasi in-endorse niya, tapos biglang pumirma. At anong gagawin niyo? Di ba? Malalaman natin ng mga susunod. But then again, itong ating election, bagamat tayo hindi natutuwa dito, kasi meron dalawang anggulo to na tinitingnan. Posibleng dayaan na, in my opinion, nagkaroon talaga ng dayaan. Ngayon, let's for discussion purposes, tingnan natin kung wala naging dayaan, ito po'y lehitimong binoto ng tao. Kaawaan tayo ng Diyos. Dahil imagine, talagang napaka-baguhan natin kung tutuusin sa pag-isip ng mga iboboto natin. Could you just imagine, talagang nanalo itong mga ito. Wala na yan Wala na yan sila Bam, sila Kiko, na inodoro na yan. Paano pang nakabalik? Anong nangyari sa Pilipinas? Diba? Bakit biglang nagkaroon ng ganun? Diba? Peke, yung birthday celebration ni Tatay Digo, yung ba sinasabi natin? No? So makikita natin yung